So sige yan daldal ni daldal ni Mike Defensor. Ganon din si Mike Defensor. Pero wala man silang pinafile ng kaso. Ang burden of proof nandun sa accuser. O ganon din itong si Toby Chanco. Sige ang daldal, bakit hindi niya filean ng kaso? Siya mag-file ng kaso. O di ba? Kahit nga po yung ICI, walang rekomendasyon na ganon. Kasi wala man pong nakita. Talaga niya, Mr. Maravillas, pilit na dinidikdik si Martin Romualdez. Pilit po nilang dinidikdik. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Binakbakan po ni Tingog Party List Representative Jude Asidre yung pinapakalat na fake news ni Nabotas Representative Toby Chanco na yung ICI, Independent Commission on Infrastructure, pinapakasuhan si Martin Romualdez. Sabi ni Asidre, wala man anyang ganyan. Ayan po, Asidre, docs dispel Chanco claim of ICI seeking cases versus Romualdez. Wala man talagang ganon mga kababayan ever since. Walang ganon na recommendation po yung ICI laban kay Martin Romualdez. Talagang pinipilit ni Toby Chanco. Ganon. Walang direktang testimonya mga kababayan. Laban kay kay Martin Romualdez. Kahit yung mga 18 Marites. Yung ex-Marites, mga kababayan, yung mga sabing Marines. Yun mismo yung sabi ni ni NBI Director Attorney Matibag. Ito, pakinggan ninyo si Attorney Matibag mga kababayan sa interview ng mainstream media. Tandaan po natin, the burden of proof always lies to the accuser. Ito yung dapat intandaan dyan. So gusto po nila ipatawag namin kaagad yung mga pinangalanan. Pinabanggit niya po si former Speaker Martin Romualdez. Hindi naman po ganun yung sistema. Sa ngayon po base doon sa aming pag-i-interview, wala pong direktang testimonya na nakita nila yung tao o ibinigay doon sa tao. Ang sinasabi lang palagi, sa bahay nito, sa opisina nito, nakita namin binilang yung pera, nagatid kami ng maleta. Yung mga litrato po, hindi ma-identify kung sino ang kumuha ng litrato at kailan kinuhaan. Kaya po, meron po mga katanungan. And we will never allow the National Bureau of Investigation to be the tool for a fishing expedition. Kung meron po kayong siguradong pangkaso, sigurado kayo na talagang pwede kaso, i-file po natin ng diretso. Kagaya po, naririnig ko si Congressman Mike Defensor. Tira siya ng tira. Meron, mga nakawan, mga magnanakaw si ganito. Tanong ko lang po, meron po ba siyang pinay kahit isang kaso sa mga inako sa inyo magnanakaw? Tandaan po natin, the proof always. So sige yan daldal ni daldal ni Mike Defensor. Ganon din si Mike Defensor. Pero wala man silang pinafile ng kaso. Ang burden of proof nandun sa accuser. O ganon din itong si Toby Chanco. Sige ang daldal, bakit hindi niya filean ng kaso? Siya mag-file ng kaso. O di ba? Kahit nga po yung ICI, walang rekomendasyon na ganon. Kasi wala man pong nakita. Talaga niya, Mr. Maravillas, pilit na dinidikdik si Martin Romualdez. Pilit po nilang dinidikdik. Yan sabi dito, Tingog Party List Representative Jude Asidre has again accused Dambotas Representative Toby Chanco of misleading the public when he claimed that charges were recommended against former Speaker Martin Romualdez, noting that documents say otherwise. Sa kanyang statement mga kababayan, ayon kay Asidre, that the documents handed over by the Independent Commission on Infrastructure to the Department of Justice did not recommend charges against Romualdez.
Contrary to what Chanco has claimed, Asidre stressed that the ICI referred its document without finding or conclusion of guilt or liability on the part of former Speaker Martin Romualdez. Ganon nga po yung malinaw na na kwento ng balita. Ayan po yung report mismo ng Philippine Daily Inquirer, mga kababayan. Inquirer siya. Kailan ito? November 25, 2025. ICI, no finding of guilt versus Romualdez in Ombudsman referral. Many times, nireport natin ito, mga kababayan. Yan yung report. Former House Speaker Martin Romualdez Camp said the Independent Commission for Infrastructure Referral to the Ombudsman, which was issued with no finding of guilt against him, affirms their confidence in the probe body's impartiality in handling the case. Adi Fajardo, Romualdez lawyer, delivered his statement and a video sent to the media on Monday morning. His statement came after they received a copy of the ICI's November 21 referral to the anti-graft body. Based yun sa official document, mga kababayan, na sinabmit ng ICI, pilit na binabago yung kwento ni Toby Chanco sa mga interviews niya sa media. Kung gigil na gigil ka, Toby Chanco, kay Martin Romualdez, bakit hindi ka na, ikaw na lang ang mag-file ng kaso? Ikaw na lang. Kung may nag-gather kang ebidensya laban kay Martin Romualdez, may kakayahan ka naman na mag-file ng kaso. Bakit laging interview lang sa media? Malinawan niya, Mr. Maravillas, na propaganda lang. Ganun na nga po. So yun ang hamon sa'yo. Bakit hindi mo nalang file ng kaso kaya? Si Martin Romualdez, tapos isabit mo na rin si PBBM. Anyway, lumipat ka na kay Sara. Bakit hindi mo na lang gawin na kayo yung mag-file mismo para makontento ka? Hindi yung puro ikot sa media. Media hopping yung ginagawa mo. Pa-interview dito, pa-interview doon. Puro lang pa-interview. Kaya sabi ni Asidre, the statement niya from the ICI is important because it is a fact-finding body, and as such, it will be used as a basis by government bodies like the Office of the Ombudsman in conducting its own investigation. First, the ICI is a fact-finding body created under Executive Order Number 94, mandated to recommend the filing of appropriate cases before the proper authorities. Sabi po ni Asidre, in this case, it made no such finding. Second, the referral was made precisely to allow the Office of the Ombudsman to conduct its own independent investigation because no determination of liability has been made. Sabi po ni Asidre. So bahala na yung ombudsman kung gagawa sila ng investigasyon, basta yung findings ng sinubmit yung findings ng ICI, sinubmit nila sa Office of the Ombudsman. For the reference man lang po, pero walang no finding of guilt. Napakalinaw. No finding of guilt. Hindi nagrekomenda ng kaso tulad ng sinasabi ni Toby Chanco. Hindi nagrekomenda. Nirefer lang yung kanilang findings. Pero yung findings nila, walang findings of guilt. Ginugulo ni Toby Chanco yung kwento. And that is the official document na nasa kamay ngayon ng Ombudsman. Huwag ninyong baluktutin. Ngayon, kung interesado ka na mag-file ng kaso, bakit hindi ka na lang kayo na mismo? Kaya mo man na mag-file ng kaso. Kasuhan mo na si Martin. O di ba? Gigil na gigil ka, ba't hindi mo kasuhan para magkaalaman?
kung may probable cause ka na hawak. At ikaw mismo ang gumawa ng investigasyon kung gusto mo. Di ba? May dokumento kang hawak, isubmit mo na sa Office of the Ombudsman para makatulong ka. Pero yung ICI, sasabihin mo na nagrekomenda ng kaso. Hindi totoo yun. Fake news. Walang ganon. No findings of guilt. Yan o, malinaw na malinaw. November 25, 2025. Yung sabi dito sa balita, Isidre's latest statement came after a back and forth between him and Chanco. Last March 17, Chanco claimed that some lawmakers allegedly involved in the flood control scandal are posing for Vice President Sara Duterte's impeachment because they cannot negotiate terms to absolve them of accountability should she become president. Chanco also claimed that items in the 2025 national budget may have been used to influence lawmakers in voting for Duterte's impeachment. An accusation countered by Isidre, who said that they have never discussed such matters even when Romualdez was still House of Representatives Speaker. Challenge siya ng mga congressmen. Kung may bribe niya na nalalaman ka, pangalanan mo sino yung bribe. Wala man siyang mapangalanan. O, di ba? Para i-impeach si Sara Duterte. Puro propaganda, mga kababayan, yung nalalaman ni Toby Chanco.